Magnanakaw, ibalik mo sa akin ang kwintas ko, ibalik mo ang 5 milyong pisong hiyas ko. Ang sigaw na iyon ni Doña Imelda ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang mansyon sa Forbes Park. Ang selebrasyon para sa binyag ng aking anak na si Baby Gabriel, na dapat sana ay puno ng tawanan at pagpapala, ay biglang naging isang madilim na bangungot. Lahat ng mata, mula sa mga mayayamang kamag-anak hanggang sa mga katulong, ay nakatuon sa aking ama, si Tatay Carding. Nakatayo ang aking ama sa isang sulok, hawak ang kanyang lumang sombrero, suot ang kanyang pinakamagandang barong na halatang luma na pero maayos ang pagkakaplansa. Kararating lang niya mula sa probinsya, dala ang isang bayong ng mga sariwang mangga at 2 buhay na manok na Bisaya na siya mismo ang nag-alaga. Sa gitna ng kinang ng mga kristal na chandelier at amoy ng mamahaling pabango, ang aking ama ay mukhang isang ligaw na damo sa isang hardin ng mga rosas. At ngayon, tinuturo siya ng aking biyenan bilang isang magnanakaw. Imelda, huminahon ka. Maraming tao, bulong ni Don Alberto, ang aking biyenang lalaki, pero halata sa kanyang boses ang kaba na hindi ko maipaliwanag. Paano ako hihinahon? Iyon ang pamanang kwintas ng nanay ko, sapphire at diamante iyon. At ang taong iyan, turo muli ni Doña Imelda kay Tatay Carding. Siya lang ang pumasok sa silid ko para magpalit ng damit. Siya lang ang tagalabas dito. Ramdam ko ang panliliit ng aking mundo. Ang aking ama na nagtanim ng palay sa ilalim ng nakapapasong araw para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Ang lalaking hindi kailanman kumuha ng kahit 1 sentimo na hindi sa kanya ay hiyang-hiya sa harap ng lahat. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na sakit at kahihiyan. Hindi ko po kinuha ang kwintas ninyo, ma'am. Mahina, pero matatag na sabi ni tatay. Pumasok lang po ako doon para isabit ang aking barong, dahil sabi ni Elena ay doon muna ako mag-ayos. Sinungaling! Anong alam ng isang magsasakang katulad mo sa halaga ng kwintas na iyon? Siguro ay naisip mong mababayaran niyan ang lahat ng utang ninyo sa probinsya. Bulyaw pa ng biyenan ko. Ang asawa ko, si Ricardo, ay nakatayo lang sa tabi ko. Maputla siya. Hawak niya ang aking braso, pero nararamdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan. Elena, baka naman. Baka nailagay lang ni tatay sa ibang lugar. Sabihin mo sa kanya na ibalik na lang para hindi na lumaki ang gulo. Tumingin ako kay Ricardo. Iyon ang sandaling nadurog ang puso ko sa ikalawang pagkakataon. Ang lalaking pinangakuan akong poprotektahan, ang lalaking alam kung gaano kadangal ang aking ama, ay nagdududa rin. Wala siyang ibabalik dahil wala siyang kinuha, Ricardo. Sigaw ko. Wala na ang takot ko sa kanila. Wala na ang pagsisikap kong maging isang masunuring menugang babae na laging nakayuko. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga daliri pero matibay ang aking desisyon. Anong gagawin mo, Elena? Tanong ni Don Alberto. Ang boses niya ay naging malamig at tila nagbabala. Tatawag ako ng pulis. Kung may nakawang nangyari, dapat itong imbestigahan ng mga otoridad. Hindi niyo pwedeng hatulan ang tatay ko base lang sa mantsa ng lupa sa kanyang mga kuko, sagot ko. Nagkagulo ang mga kamag-anak. Sabi ng iba ay huwag nang palakihin dahil nakakahiya sa reputasyon ng pamilya. Sabi naman ng iba, dapat lang na malaman ang katotohanan. Pero sa gitna ng kaguluhan, napisang bagay, ang aking biyenang lalaki, si Don Alberto, ay hindi nakatingin sa akin o kay tatay. Nakatingin siya sa pintuan ng mansyon at pilit niyang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo kahit napakalamig ng aircon. Sa mga sandaling iyon, alam ko na may mas malalim pang lihim sa likod ng nawawalang kwintas na ito. Hindi ko alam na ang tawag kong iyon sa pulis ang gigiba sa buong pundasyon ng pamilyang ito. Hindi ko alam
na ang 5 milyong kwintas ay simula lamang ng isang mas malaking pagtataksil na dudurog sa lahat ng aming kinagisnan. 3 taon na ang nakararaan nang pasukin ko ang pamilyang ito bilang asawa ni Ricardo. Akala ko noon parang sa mga telenovela, pag-ibig lang ang sapat. Si Ricardo ay mabuting tao, tahimik at laging sumusunod sa kanyang mga magulang. Nagtatrabaho kami sa iisang kumpanya noon nang magkakilala kami. Simple lang ang buhay ko, isang anak ng magsasaka na nagsusumikap sa Maynila. Nang ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang, agad kong naramdaman ang malamig na hangin. Si Doña Imelda ay parang isang reyna na laging nakatingin mula sa itaas. Ang unang tanong niya sa akin ay hindi tungkol sa aking pangarap, kundi kung ilang ektarya ang lupa ng pamilya ko. Nang malaman niyang wala kaming sariling lupa at nangungupahan lang si tatay, ang ngiti niya ay naging isang matalim na pangungutya. Siguraduhin mong marunong kang makibagay dito, Elena. Hindi ito probinsya, iyon ang palagi niyang paalala. Pinili kong manahimik, pinili kong maging matiisin. Kapag nilalait niya ang luto ko, tinatanggap ko. Kapag sinasabi niyang hindi ako marunong magdala ng damit, tumatango lang ako. Akala ko, kapag nagkaanak na kami, tatanggapin na nila ako bilang pamilya. Akala ko, ang aking anak ang magiging tulay para makita nila ang halaga ko. Pero mali ako. Ang pagdating ni Baby Gabriel ay lalo lang nagpaigting sa pagiging dominante ni Doña Imelda. Para sa kanya, ang anak ko ay pag-aari ng mga De Silva at ako ay isa lamang instrumento na nagdala sa kanya sa mundo. At ang aking tatay Carding, tuwing bibisita siya, lagi siyang nagdadala ng kung ano-anong pasalubong mula sa bukid. Itlog ng pugo, saging na saba, sariwang gulay. Para sa akin, iyon ang pinakamahalagang regalo. Pero para kay Doña Imelda, iyon ay basura na nagdadala ng langaw sa kanyang malinis na kusina. Tatay, huwag na po kayong magdala ng ganito sa susunod. Madalas kong sabihin sa kanya ng pabulong dahil ayaw kong makita ang sakit sa mukha niya. Pasensya ka na, anak. Iyan lang ang kaya kong ibigay. Gusto ko lang maranasan ng apo ko ang lasa ng galing sa sariling hirap, sagot ni tatay na may kasamang ngiti na puno ng pagmamahal. Noong araw na iyon ng binyag, tuwang-tuwa si tatay. Madaling araw pa lang ay nasa bus na siya para lang makarating sa seremonya sa simbahan. Nakita ko siyang nakatayo sa likuran ng simbahan, hindi makalapit dahil sa mga VIP na bisita ng mga De Silva. Nakita ko siyang pinupunasan ng kanyang luha habang binibinyagan ang kanyang apo. Pagdating sa mansyon para sa reception, hinanap ko si tatay. Nakita ko siyang nakaupo sa isang silya sa garden, malayo sa mga mesa ng mga bisita. Nilapitan ko siya at dinala sa loob. Tay, dito po kayo sa loob. Malamig dito, sabi ko. Huwag na, anak. Baka makasagabal ako sa mga bisita nyo. Nakakahiya ang suot ko, sabi ni tatay habang tinitingnan ang kanyang sapatos na kahit anong linis ay halata ang kalumaan. Pilit ko siyang dinala sa itaas, sa isang bakanting silid malapit sa master bedroom para makapagpahinga at makapagpalit ng barong. Iyon ang naging malaking pagkakamali ko. Dahil sa sandaling lumabas siya sa silid na yon, doon na nagsimula ang sigawan. Doon na nagsimula ang paratang. Ngayon, habang hinihintay namin ang pulis, ang buong mansyon ay tila isang presinto. Ang mga bisita ay nagsimula ng magsialisan, nagbubulungan tungkol sa magnanakaw na tatay ng menugang babae. Tumingin ako kay tatay. Nakaupo na siya ngayon sa isang silya, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay tila bumigay na sa bigat ng kahihiyan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Tay, huwag kayong matakot. Alam ko ang totoo, bulong ko. Tumingin sa akin si tatay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Elena, anak, baka mas mabuting umalis na lang ako. Baka kapag nawala ako, tatahimik na sila. Hayaan mo na. Sanay naman ako sa hirap. Hindi, tay.
Kapag umalis kayo ngayon, habang buhay niyo nang dadalhin ang bansag na magnanakaw, hindi ko papayagan iyon. Ang dangal niyo ang tanging pamanang ibinigay niyo sa akin, at hindi ko hahayaan na bastusin nila iyon, matigas kong sabi. Tumingin ako sa direksyon ni Doña Imelda. Nakaupo siya sa kanyang trono, naghihisterya, habang hinihimas ni Ricardo ang kanyang likod. At si Don Alberto, wala na siya sa sala. Nasaan siya? Bakit bigla siyang nawala sa gitna ng tensyon? Narinig ko ang sirena ng pulis sa labas. Ang tunog na iyon ay tila isang hudyat ng digmaan. Alam ko, pagbukas ng pintong iyon para sa mga otoridad, wala nang balikan. Ang pamilyang pinagsikapan kong mahalin ay maaaring gumuho, pero ang aking ama, ang aking bayani ay kailangang manatiling malinis. Pumasok ang dalawang pulis. Ang isa ay may katandaan na, ang isa naman ay bata pa at tila bago pa lang sa serbisyo. Lumingon silang lahat sa pintuan. Sino ang nag-report? Tanong ng matandang pulis. Ako po, sabi ko habang tumatayo ng tuwid. Nawawala po ang kwintas ng biyenan ko at pinararatangan nila ang tatay ko na kumuha nito. Gusto ko pong magsagawa kayo ng formal na imbestigahan. Kapag napatunayang kinuha ni tatay, ako mismo ang magdadala sa kanya sa kulungan. Pero kapag hindi, asahan niyo ang demanda para sa malisyosong paratang. Nagkatinginan ang mga pulis. Ramdam nila ang bigat ng bawat salita ko. Tumingin ako kay Doña Imelda. Nakita ko ang isang saglit ng takot sa kanyang mga mata. Siguro ay hindi niya inasahan na magagawa ko ito. Akala niya, mananatili akong ang tahimik na Elena na laging sumusunod. Sige po, ma'am. Sisimulan namin sa pagsisiyasat sa silid kung saan huling nakita ang kwintas, sabi ng pulis. Habang papaakyat ang mga pulis kasama si Doña Imelda, lumingon ako sa paligid at doon, sa madilim na bahagi ng hallway sa ikalawang palapag, nakita ko si Don Alberto. Kabababa lang niya mula sa attic. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina, may hawak na maliit na itim na pouch. Ang puso ko ay biglang tumibok ng mabilis. Ang pouch na iyon ang lalagyan ng mga alahas ni Doña Imelda. Bakit hawak iyon ni Don Alberto? Bakit galing siya sa attic? Tatay, tawag ko kay Tatay Carding, dito lang kayo, huwag kayong aalis. Sinundan ko si Don Alberto ng tahimik. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita. Dahil sa mansyong ito, ang pinakamalaking magnanakaw ay maaaring hindi ang taong may dumi sa kuko, kundi ang taong may gintong singsing sa daliri. Habang naglalakad ako patungo sa opisina ni Don Alberto, naramdaman ko ang lamig ng bawat hakbang. Ang mansyong ito na dati ay pangarap ko lang, ngayon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Bawat sulok ay may bulong ng pagkukunwari. Narating ko ang pintuan ng kanyang opisina, nakabukas ito ng bahagya, sumilip ako. Nakita ko si Don Alberto na nakatalikod, mabilis niyang binuksan ang kanyang safe. Inilabas niya ang pouch at may kinuha siyang papel doon. Isang resibo mula sa isang pawn shop. Diyos ko, bulong ko sa aking sarili, ang 5 milyong kwintas at isinangla ni Don Alberto. Pero bakit? Sila ang isa sa pinakamayamang pamilya sa lugar na ito. May-ari sila ng mga hardware stores at real estate. Bakit kailangang isangla ang kwintas ng kanyang asawa? Biglang humarap si Don Alberto sa pintuan. Agad akong nagtago sa likod ng isang malaking vase. Narinig ko ang kanyang mabibigat na hakbang papalabas. Mabilis siyang bumaba patungo sa sala, marahil para makiisa sa investigasyon ng pulis. Bumalik ako sa sala nang may ibang pakiramdam. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng kwintas. Tungkol na ito sa paglalantad ng isang malaking kasinungalingan. Nadatnan ko ang mga pulis na tinatanong si tatay, "Sir, pwede po ba naming makita ang laman ng inyong bag?" Walang pag-aalinlangan na binuksan ni tatay ang kanyang luma at kupas na backpack. "Sige po, Sergeant, wala po akong itatago." Isa-isang inilabas ng pulis ang laman.
Isang lumang tuwalya, isang ekstrang t-shirt, isang bote ng tubig, at isang maliit na balutan ng plastik na may lamang barya. Wala ang kwintas. Wala rito, ma'am, sabi ng pulis kay Doña Imelda. Baka itinago niya sa labas. Baka nailibing na niya sa garden. Histerya pa rin ang biyenan ko. Imbestigahan niyo rin ang menugang iyan. Baka magkasabwat sila. Tumingin sa akin si Ricardo, ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. Elena, itigil na natin ito. Sabihin mo na kay tatay na aminin na lang kung nasaan, babayaran ko na lang si mama. Lumapit ako kay Ricardo at sinampal ko siya ng malakas. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Nagulat ang lahat. Kahit ang mga pulis ay natigilan. Iyan ay para sa kawalan mo ng tiwala sa tatay ko. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. At iyan ay para sa lahat ng pagkakataong hinayaan mong tapakan ako ng nanay mo. Humarap ako sa mga pulis. Sergeant, bago nyo imbestigahan ang garden, bakit hindi nyo muna tingnan ang CCTV ng mansyong ito? May mga kamera sa bawat sulok, hindi ba? Napansin ko ang biglang pagputla ni Don Alberto. Tungkol diyan, Elena, sabi ni Don Alberto habang pilit na tumatawa. Naka-off ang system kaninang umaga dahil may maintenance. Sayang nga eh. Maintenance? Tanong ko. Nagpatawag ako ng maintenance nung isang linggo at sabi nila ay maayos ang lahat. Pwede ko bang makita ang computer sa security room? Wag na, Elena. Nakakahiya sa mga pulis. Kami na ang bahala rito, sabi ni Don Alberto. Ang boses niya ay may bahid na ng galit. Hindi po, sabi ng matandang pulis. Gusto ko ring makita ang CCTV system. Malaking tulong iyon. Habang naglalakad kami patungo sa security room, ramdam ko ang tensyon sa likuran ko. Si tatay ay sumunod din, kasama ang nakababatang pulis. Pagdating sa maliit na silid na puno ng mga monitor, mabilis na kumilos ang pulis. Sabi niyo ay naka-off? Tanong ng pulis habang sinusuri ang computer. Gumagana ito, sir. Pero may mga deleted files kaninang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Deleted files. Ulit ko. Tumingin ako kay Don Alberto. Hindi na siya makatingin sa akin. Pero alam niyo ba, Sergeant, sabi ko, ang system na ito ay may cloud backup. Na-set up ko iyon sa cellphone ko nung nakaraang buwan para masiguro ang seguridad ni Baby Gabriel. Inilabas ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang app. Nakita ko ang log. May nag-access ng system kaninang 8 to 15 a.m. gamit ang admin password. Ang tanging nakakaalam ng password na iyon ay si Ricardo at si Don Alberto. Siniyasat ko ang footage mula sa cloud. At doon, nakita ng lahat ang katotohanan. Sa video, makikita ang master bedroom. Pumasok si Don Alberto, mabilis niyang binuksan ang jewelry box ni Doña Imelda. Kinuha niya ang sapphire necklace at inilagay sa loob ng isang itim na pouch. Pagkatapos, tumingin siya sa kamera at doon naputol ang video, marahil ay doon na niya pinatay ang main system. Naging kasing tahimik ng sementeryo ang security room. Dahan-dahang lumingon si Doña Imelda sa kanyang asawa. Alberto, anong ibig sabihin nito? Ang mga pulis ay tumingin din kay Don Alberto. Si Ricardo ay napahawak sa mesa, tila mawawalan ng malay, at ang aking ama. Nananatili siyang nakatayo, tahimik, pero may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alberto! Sagutin mo ako! Sigaw ni Doña Imelda. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagkabigla. Napayuko si Don Alberto. Ang kanyang matikas na tindig ay tila gumuho. Kailangan ko ng pera, Imelda. Nalulugi ang hardware business natin sa Cavite. May mga utang akong kailangang bayaran. At may ibang humihingi ng tulong sa akin. Sino? Sinong ibang tao? Tanong ni Doña Imelda. Hindi nakasagot si Don Alberto, pero ako, alam ko ang sagot dahil nakita ko ang pangalan sa resibo ng pawn shop at nakita ko ang mga tawag sa kanyang cellphone nung isang gabi habang nagpapakain ako kay Baby Gabriel sa garden. Isang babae, hindi ba?
sabi ko. Isang babaeng nagngangalang Dahlia. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mong isakripisyo ang dangal ng tatay ko. Lalong nagulat ang lahat. Si Doña Imelda ay parang bibigay na ang mga tuhod. Ang pulis naman ay kinuha na ang kanilang notebook para magtala ng formal na pahayag. Don Alberto, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa karagdagang investigasyon tungkol sa maling paratang at posibleng insurance fraud kung balak niyo ring i-report ito bilang nakaw, sabi ng matandang pulis. Teka muna, sigaw ni Doña Imelda. Huwag, pag-usapan natin ito, huwag niyo siyang dalhin. Ma'am, may nag-report po ng krimen at may ebidensya tayo, sagot ng pulis. Tumingin si Doña Imelda sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak, ngayon ay puno ng pagmamakaawa. Elena, anak, pakiusap. I-withdraw mo ang report. Ayusin natin ito sa loob ng pamilya. Isipin mo ang pangalan ni Ricardo. Isipin mo ang kinabukasan ni Baby Gabriel. Tumingin ako kay Tatay Carding. Tumingin ako sa lalaking tinawag nilang magnanakaw sa harap ng maraming tao. Tumingin ako sa aking ama na handang tanggapin ang lahat ng putik para lang hindi ako mahirapan. Ang pangalan ni Ricardo? Ang kinabukasan ni Gabriel? Ulit ko. Paano naman ang pangalan ng tatay ko? Paano ang dangal niya na niyapakan niyo sa harap ng lahat ng kamag-anak niyo? Kanina lang, handa kayong ipakulong ang tatay ko kahit wala kayong ebidensya. Ngayon, hihilingin niyo ang awa ko. Patawad, Carding, sabi ni Ricardo habang lumalapit kay tatay. Patawad po, tay. Nagkamali kami. Hindi kumibo si tatay. Kinuha lang niya ang kanyang lumang backpack at isinabit sa kanyang balikat. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Elena, anak, ayos na ako. Napatunayan na ang totoo. Iyon lang ang mahalaga sa akin, sabi ni tatay. Hindi pa ayos ang lahat, tay, sabi ko. Humarap ako sa pulis. Sergeant, ituloy niyo ang kaso. Gusto ko ring paimbestigahan ang babaeng nagngangalang Dahlia. Dahil naniniwala ako na ang pamilyang ito ay hindi lang pera ang nawawala, kundi ang kanilang kaluluwa. Naglakad ako palabas ng security room, hawak ang kamay ni tatay. Habang naglalakad kami sa hallway, narinig ko ang paghagulgol ni Doña Imelda at ang malakas na pagtatalo ni na Ricardo at Don Alberto. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang kastilyo ng pangarap, ngayon ay isa na lamang kulungan ng mga kasinungalingan. At habang lumalabas kami sa malaking pintuan, ramdam ko ang sariwang hangin. Ang laban ay hindi pa tapos. Dahil alam ko, ang babaeng si Dahlia ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. Pero sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang aking ama ay nakakalakad ng nakataasang noo. Tay, uuwi na muna tayo sa atin, sabi ko habang sumasakay kami sa sasakyan. Paano ang asawa mo, anak? Paano ang apo ko? Tanong ni tatay. Ang asawa ko ay kailangang matutong tumayo sa sarili niyang paa at ang apo niyo, dadalhin ko siya sa lugar kung saan hindi pera ang basehan ng pagkatao, sagot ko. Pinaandar ko ang sasakyan. Sa rearview mirror, nakita ko ang mansyon ng mga De Silva na dahan-dahang lumiliit. Ang ginto at pilak ay maaaring maglaho, pero ang katotohanan ay mananatiling maningning. At sa araw na ito, ang tunay na nagwagi ay hindi ang mayaman, kundi ang marangal. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas habang binabaybay namin ang daan palayo sa mansyon ng mga De Silva. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay tila sumasabay sa bigat ng aking kalooban. Sa tabi ko, si Tatay Carding ay nananatiling tahimik. Nakatingin sa labas, pinagmamasdan ang mga ilaw ng kalsada na nagiging malabo dahil sa buhos ng langit. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang sombrero. Ang mga daliri niya ay bakas ang mga kalyo mula sa ilang dekadang pagtatrabaho sa bukid. Ang mga kamay na iyon na nagpalaki sa akin, ang mga kamay na iyon na itinuring nilang marumi at magnanakaw.
Tay, ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa mahinang boses, natatakot na baka mabasag ang katahimikang bumabalot sa amin. Lumingon si tatay sa akin. May pilit na ngiti sa kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Puno ito ng pagod, hindi lang dahil sa biyahe, kundi dahil sa sugat na iniwan ng mga salitang ibinato sa kanya kanina. Ayos lang ako, Elena. Huwag mo na akong alalahanin. Ang iniisip ko ay ikaw. Paano na ang pagsasama ninyo ni Ricardo? Dahil sa akin, nagkagulo ang pamilya nyo. Huwag niyong sabihin niyan, tay. Hindi kayo ang may kasalanan. Sila ang may maling sistema. Sila ang may madilim na sikreto. Kayo ang biktima rito. Giit ko, nararamdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong maging perpektong menugang babae. Sinubukan kong lunukin ang lahat ng panglalait ni Doña Imelda dahil akala ko ay iyon ang presyo ng kapayapaan. Pero nung idinawit nila kayo, nung tinawag kayong magnanakaw, doon ko na-realize na kahit kailan ay hindi nila tayo ituturing na tao. Huminto kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada para magpahinga. Habang naghihintay ng mainit na kape, hindi ko maiwasang maalala ang mukha ni Ricardo kanina sa security room. Ang mukha ng asawa ko na dapat ay unang tatayo para sa aking ama, pero mas pinili niyang maniwala sa kasinungalingan ng kanyang pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Elena, tawag ni tatay habang hinihigop ang kanyang kape. Ang dangal ng tao ay parang kristal. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik sa dati. Pero tandaan mo, kahit basag na, ang katotohanan ay mananatiling matalas. Huwag kang magagalit ng labis kay Ricardo. Lumaki siya sa mundo kung saan ang pera ay katumbas ng kapangyarihan. Hindi niya alam ang hirap ng isang magsasaka na ang tanging yaman ay ang kanyang pangalan. Pero tay, asawa ko siya. Dapat kilala niya ako. Dapat kilala niya kayo, sagot ko. Bumalik kami sa sasakyan at itinuloy ang biyahe patungo sa aming bahay sa probinsya. Habang nagmamaneho, ang isip ko ay bumalik sa babaeng nagngangalang Dalia. Sino siya? Bakit kayang isakripisyo ni Don Alberto ang lahat para sa kanya? At paano niya nalaman ang password ng CCTV? Sa bawat tanong na pumapasok sa isip ko, lalong tumitindi ang kaba sa aking dibdib. Ang gulong ito ay hindi lang tungkol sa isang kwintas. Ito ay tungkol sa isang pamilyang nabubulok mula sa loob. Pagdating namin sa aming lumang bahay sa probinsya, sinalubong kami ng amoy ng tuyong dahon at sariwang lupa. Ito ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan payak ang buhay pero puno ng respeto. Inalalayan ko si tatay papasok. Mukhang masigla na siya nang makita ang sariling bakuran, pero alam ko na sa loob niya ay may bitbit pa ring hiya. Dito muna kayo, tay. Magpapahinga lang ako sandali, sabi ko. Pumasok ako sa kwarto at doon ay bumuhos ang lahat ng luhang pinipigilan ko. Umiyak ako para sa aking ama, para sa aking sarili, at para sa aking anak na si Gabriel na natutulog ng mahimbing sa kanyang kuna. Paano ko ipapaliwanag sa kanya paglaki niya na ang kanyang lolo sa ama ay naging taksil at ang kanyang lola ay naging mapanghusga? Biglang tumunog ang aking cellphone, si Ricardo. Maraming missed calls at messages. Elena, nasaan kayo? Patawarin mo ako. Bumalik na kayo rito. Nag-aaway sina mama at papa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko sinagot ang tawag. Hindi sapat ang salitang patawad para burahin ang imahe ni tatay na nanginginig sa harap ng mga pulis. Hindi sapat ang pagsisisi para sa 3 taon ng pananahimik ko sa ilalim ng mapangaping kamay ng mga De Silva. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay ng mga manok ni tatay. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si tatay na nagpapakain na sa kanyang mga alaga, tila walang nangyaring gulo kahapon. Pero ang katahimikan niya ay may ibang kahulugan. Habang pinapanood ko siya, nakita ko ang isang itim na sasakyan na pumasok sa aming maliit na kalsada, ang sasakyan ni Ricardo.
Bumaba si Ricardo, gusot ang barong at mukhang hindi nakatulog sa buong magdamag. Lumapit siya sa akin nang may pag-aalinlangan. Elena, anong ginagawa mo rito, Ricardo? Tanong ko. Walang emosyon ang aking boses. Gusto kong humingi ng tawad kay tatay. Gusto kong ayusin natin ito, sabi niya. Halos magmakaawa ang kanyang mga mata. Nasa presinto pa rin si Papa. Ayaw siyang kausapin ni Mama. Ang buong mansyon ay magulo. Ang mga kamag-anak namin ay nagsisimula ng magtanong kung bakit may pulis sa binyag. Ngayon ay nag-aalala kayo sa sasabihin ng ibang tao, pangungutya ko. Nung hinarap niyo ang tatay ko sa harap ng lahat, hindi niyo naisip ang kahihiyan niya. Nung hinayaan niyo siyang tawaging magnanakaw, hindi niyo naisip ang sakit na mararamdaman ko. Alam ko, mali ako. Nadala lang ako ng sitwasyon. Pero Elena, pamilya pa rin tayo, giit ni Ricardo. Sa sandaling iyon, lumapit si Tatay Carding. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsaa at iniabot ito kay Ricardo. Uminom ka muna, Ricardo. Mukhang malayo ang biniyahe mo. Nagulat si Ricardo sa kabutihan ni Tatay. Kinuha niya ang tsaa nang nanginginig ang mga kamay. Salamat po, Tay. Patawad po talaga. Tapos na ang lahat. Ricardo, napatunayan na ang totoo, sabi ni tatay ng may malumanay na boses. Pero ang sugat sa puso ng anak ko ay hindi ganoon kadaling maghilom. Hindi lang ako ang kailangan mong hingan ng tawad. Ang sarili mo rin dahil hinayaan mong maging bulag ka sa harap ng iyong sariling asawa. Pumasok si tatay sa loob ng bahay, iniwan kaming dalawa ni Ricardo sa ilalim ng punong mangga. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng paparating na ulan. Ricardo, hindi ako babalik sa mansyong iyon. Simula ko, dito muna ako. Kailangan ko ng oras para mag-isip. At kailangan mong patunayan sa akin na kaya mong tumayo bilang isang asawa at ama, hindi bilang isang bata na laging nakatago sa likod ni Doña Imelda. Pero ang business, ang pamilya ko, iyan ang problema, Ricardo. Laging business, laging pangalan ng pamilya nyo ang inuuna nyo. Kailan nyo ba inisip ang damdamin ng mga taong nasa paligid nyo? Tanong ko. Nabanggit mo na nasa presinto si Don Alberto. Ano nang nangyari tungkol kay Dalia? Napayuko si Ricardo. Inamin na ni Papa ang lahat. Si Dalia ay isang babaeng nakilala niya sa Cavite. 1 taon na silang may relasyon. At ang masama pa, ginagamit ni Dalia ang mga sikreto ng business namin para i-blackmail si Papa. Yung kwintas. Kailangan ni Papa ng pera para pambayad sa kanya dahil nagbabanta si Dalia na isisiwalat ang lahat ng illegal na transaksyon ng mga hardware stores namin. Naramdaman ko ang kilabot. Ibig sabihin, pati ang business nyo ay may anomalya? Tumango si Ricardo. Hindi ko alam ang lahat ng detalye pero mukhang malalim ang pinasok ni Papa at si Dalia mukhang may kasabwat siya sa loob ng kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang password ng CCTV at ang bawat kilos namin. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ang pamilyang De Silva ay hindi lang pala punong-puno ng pagmamataas kundi punong-puno rin ng kasalanan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking tatay ang ginawa nilang panakipbutas. Elena, kailangan kita. Hindi ko kayang ayusin ito ng mag-isa, sabi ni Ricardo. Ricardo, kailangan mong matutong ayusin ang sarili mong basura bago mo ako hingan ng tulong, sagot ko. Ayusin mo ang gulo ng tatay mo, harapin mo ang nanay mo, at higit sa lahat, harapin mo si Dalia. Dahil hanggat hindi mo natatapos ang relasyon ng pamilya mo sa babaeng iyon, hinding-hindi magiging ligtas ang anak ko sa inyo. Umalis si Ricardo ng luhaan, bit-bit ang bigat ng katotohanan. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang sasakyan na papalayo, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan. Ang kalayaang hindi na kailangang magpanggap. Pumasok ako sa loob at nakita ko si tatay, nakalaro si Baby Gabriel. Ang tawa ng aking anak ay tila musika na nagpapalimot sa lahat ng pait. Elena, tawag ni tatay. Anong plano mo? Lalaban ako, tay. Hindi lang para sa atin,
kundi para sa katarungan. Kung may mga iligal na ginagawa ang mga De Silva, dapat itong malaman ng lahat. Hindi pwedeng sila lang ang laging nasa itaas habang tinatapakan ng maliliit na tao. Kinuha ko ang aking laptop at sinimulang balikan ang mga files na nakuha ko sa security room nung nakaraang buwan. Nang tumulong ako sa accounting ng kumpanya ni Don Alberto. May mga transaksyon doon na hindi nagtutugma. May mga pangalan ng kumpanya na tila ghost suppliers. Habang nagbabasa ako, isang email ang pumasok sa aking inbox. Mula ito sa isang hindi kilalang sender. Elena De Silva, akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang kwintas ay simula lang. Kung gusto mong manatiling ligtas ang tatay mo sa probinsya, itigil mo ang pakikialam sa mga files ni Alberto. Nabitawan ko ang aking mouse. Ang aking kamay ay nanginginig sa takot. Alam ni Dalia kung nasaan kami. Alam niya ang bawat galaw ko. Ang banta niya ay hindi lang para sa akin, kundi para kay tatay. Tumingin ako sa bintana. Ang gabi ay madilim at ang ulan ay muling bumubuhos. Ang tahimik na buhay sa probinsya na inaasahan ko ay mukhang magiging isa ring larangan ng digmaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik, hindi na ako yuyuko. Dahil ang kalaban ko ay hindi lang isang babaeng nanggugulo, kundi isang sistema ng kasinungalingan na handang pumatay para sa pera. Lumapit ako kay tatay at niyakap ko siya ng mahigpit. Tay, mag-iingat po kayo lagi, huwag kayong lalabas ng mag-isa. Bakit anak? May problema ba? Tanong ni tatay na may pag-aalala. Wala po tay, gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo, sabi ko habang sa loob ko ay sumusumpa ako na gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Ang gabi ay lumalim at kasabay nito ang pagbuo ng isang plano sa aking isipan. Kung ang mga De Silva ay gumagamit ng pera at takot, gagamitin ko ang katotohanan at ang aking pagiging ina. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang dapat manatiling nakatayo ang katarungan para sa mga taong walang boses. Ang labang ito ay para kay Tatay Carding, para kay Baby Gabriel, at para sa lahat ng mga Elena sa mundo na minsan nang pinatahimik ng ginto at pilak. At sa bawat titik na ititipa ko sa aking laptop, unti-unti kong gigibain ang pader ng kasinungalingan na itinayo ng mga De Silva. Dalia, humanda ka. Dahil ang menugang inaakala mong mahina ay ang siyang magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Ang katahimikan ng gabi sa aming munting tahanan sa probinsya ay binasag ng tunog ng aking laptop. Habang ang lahat ay natutulog na, ako ay gising pa rin. Pilit na binabaybay ang mga numero at pangalan sa files na lihim kong nakuha mula sa kumpanya ng mga De Silva. Ang malamig na liwanag ng screen ay tumatama sa aking mukha at sa bawat pag-click ng mouse, unti-unting nabubuo sa aking isipan ang isang napakalaking balangkas ng pandaraya. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng kwintas. Hindi lang ito basta ugnayan ng isang matandang lalaki sa isang mas batang babae. Ang nakikita ko sa harap ko ay isang organisadong krimen. Ang Aurora Trading, isang kumpanyang nakatala bilang pangunahing supplier ng hardware stores ni Don Alberto, ay wala palang pisikal na opisina. Isa itong ghost company. At ang mas nakakagulat, ang pirma sa mga dokumento ng Aurora Trading ay hindi kay Don Alberto kundi kay Dalia. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang babaeng ito ay hindi lang basta mistress. Siya ang utak sa likod ng unti-unting paglipat ng pondo mula sa mga De Silva patungo sa kanyang sariling bulsa. Si Don Alberto ay naging isang sunod-sunuran marahil dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga ilegal na gawain o dahil sa labis na pagkahumaling sa babaeng ito. Diyos ko, Ricardo, anong pinasok ninyo? Bulong ko sa hangin. Biglang may kumatok sa pintuan. Mahina lang pero sapat na para mapatalon ako sa gulat. Mabilis kong isinara ang laptop at kinuha ang isang kutsilyo sa mesa, handang ipagtanggol ang aking sarili. Elena anak, gising ka pa ba? Boses iyon ni Tatay Carding.
Nakahinga ako ng maluwag. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si tatay na may hawak na lampara. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. "Tay, bakit po kayo gising?" tanong ko. "Hindi ako makatulog, Elena. Parang may nararamdaman akong hindi maganda. Nakita ko ang liwanag sa kwarto mo, kaya naisipan kong tingnan ka," sabi ni tatay habang nauupo sa gilid ng higaan. "Ano ba ang ginagawa mo sa harap ng computer na iyan? Mukhang napakalalim ng iniisip mo." Napabuntong hininga ako. "Tay, may nahanap akong ebidensya. Ang pamilya De Silva ay nasa malaking panganib. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa batas. Ang babaeng si Dalia ay ninanakawan sila at si Don Alberto ay hinahayaan lang ito." Huminga ng malalim si tatay. "Anak, ang pera ay parang anay. Unti-unti nitong kinakain ang pundasyon ng isang bahay hanggang sa bigla na lang itong gumuho. Huwag mo nang masyadong pagurin ang sarili mo. Baka mas lalo lang tayong mapahamak kung pakikialaman natin ang mga taong iyan. Pero tay, idinawit nila kayo. Gusto nilang kayo ang magbayad sa mga kasalanang sila ang gumawa. Hindi ko hahayaan na matapos lang ito ng ganoon," mariin kong sabi. "Alam ko, Elena, pero tandaan mo, may apo ako. May Gabriel ka. Ang kaligtasan ninyo ang higit na mahalaga kaysa sa anumang hustisya sa mundo," paalala ni tatay. Tumango ako, pero sa loob ko, alam kong wala nang balikan. Ang banta ni Dalia sa email ay isang hudyat na alam niya ang kakayahan ko. Kinabukasan, isang hindi pamilyar na lalaki ang dumating sa aming bakuran. Nakasuot siya ng itim na jacket at may suot na helmet kahit wala siyang dalang motor. Nakatayo lang siya sa labas ng bakod, pinagmamasdan ng aming bahay. Agad akong lumabas, hawak ang aking cellphone na nakahanda ng tumawag sa pulis. "Sino ka? Anong kailangan mo rito?" sigaw ko mula sa beranda. Hindi sumagot ang lalaki. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng aming gate. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad paalis at sumakay sa isang kotseng naghihintay sa kanto. Nanginginig ang aking mga binti habang papalapit sa gate. Kinuha ko ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang litrato. Litrato iyon ni Baby Gabriel habang natutulog sa kanyang kuna kaninang madaling araw. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Napakagandang bata. Sayang kung hindi siya aabot sa kanyang unang kaarawan." Nabitawan ko ang litrato. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi na maipaliwanag. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol kay tatay. Ang anak ko, ang aking munting anghel, ang pinagbabantaan nila. "Elena, anong nangyari?" sigaw ni tatay, nakakarating lang mula sa likod bahay. Ipinakita ko sa kanya ang litrato. Nakita ko ang biglang pagputla ni tatay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Diyos ko, kailangan nating tumawag ng pulis, Elena." "Ngayon din." "Hindi, tay," sabi ko habang pinapahid ang aking luha. "Kung tatawag tayo ng pulis dito sa probinsya, baka mas lalong maging agresibo si Dalia. Alam niya ang bawat kilos natin. Kailangan nating bumalik sa Maynila. Kailangan nating harapin ang mga De Silva at puwersahin silang kumilos laban sa babaeng ito." "Pero delikado doon, anak," giit ni tatay. "Mas delikado rito, tay. Dito tayo lang ang magkasama. Sa Maynila, may mga tao tayong pwedeng hingan ng tulong at mas madali nating mababantayan ang bawat galaw ni Dalia," paliwanag ko. Mabilis kaming nag-impake. Bawat gamit na inilalagay ko sa bag ay puno ng galit at determinasyon. Hindi na ako ang Elenang takot sa biyenan. Ako na ang Elenang lalaban para sa buhay ng kanyang anak. Habang nasa biyahe kami pabalik ng Maynila, tinawagan ko si Ricardo. "Ricardo, makinig ka ng mabuti," sabi ko nang sagutin niya ang tawag. "Pinagbabantaan ni Dalia ang buhay ni Gabriel. May nagpunta rito sa probinsya at kumuha ng litrato ng anak natin habang natutulog.
Kung gusto mong makitang buhay pa ang anak mo, siguraduhin mong ligtas ang pagdating namin sa Maynila. At ihanda mo ang nanay at tatay mo. Magkakaroon tayo ng formal na pag-uusap. Narinig ko ang paghigbi ni Ricardo sa kabilang linya. Ano? Paano niya nagawa iyon? Elena, patawarin mo ako. Sige, magpapadala ako ng security sa toll gate para salubungin kayo. Dito kayo dumiretso sa mansyon. Walang pwedeng manakit sa inyo rito. Security? Pangungutya ko. Ang sarili mong tatay ang nagpapasok sa panganib sa loob ng bahay niyo. Siguraduhin mo lang na sa pagkakataong ito, panig ka sa amin, Ricardo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa inyong lahat. Pagdating namin sa toll gate, sinalubong nga kami ng 2 sasakyang puno ng mga bodyguard. Ramdam ko ang kaba ni tatay habang nakatingin sa mga armadong lalaki. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Nakarating kami sa mansyon ng mga De Silva. Ang sikat na Forbes Park ay tila naging isang madilim na kuta para sa akin. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ni Ricardo. Gusto niyang yakapin si Gabriel pero iniwas ko ang bata sa kanya. Huwag muna, Ricardo. Hindi pa tayo ayos, sabi ko. Pumasok kami sa loob. Nadatnan namin si Doña Imelda na nakaupo sa sala, mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang marangyang hiyas ay wala na, pinalitan ng isang mukhang puno ng pagsisisi at takot. Si Don Alberto naman ay nakaupo sa isang sulok, nakaposas ang isang kamay sa silya habang binabantayan ng isang security guard. Elena, Carding, mahinang tawag ni Doña Imelda. Hindi sumagot si tatay. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ko, protektado ang kanyang apo. Nasaan si Dalia? Tanong ko kay Ricardo. Hindi namin alam. Pagkatapos siyang dalhin sa presinto, nakapagpiansa siya agad. Mukhang may malaking tao sa likod niya. Hindi na siya bumalik sa kanyang apartment, sagot ni Ricardo. Ipinakita ko ang litrato ni Gabriel sa kanila. Ito ang ipinadala niya sa amin sa probinsya. Alam niya kung nasaan kami. Alam niya kung paano pumasok sa bahay ni tatay nang hindi napapansin. Doña Imelda, Don Alberto, ang inyong mga lihim at pagkakamali ang naglagay sa buhay ng inyong apo sa panganib. Ano ang balak ninyong gawin? Tumayo si Doña Imelda at lumapit sa akin. Lumuhod siya sa harap ko, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mangyayari. Elena, patawarin mo ako. Naging masama akong biyanan. Inisip ko lang ang pangalan ng pamilya. Pero ngayon, nakikita ko na. Ang lahat ng ito ay walang saysay kung mawawala ang apo ko. Sabihin mo kung anong kailangan naming gawin. Tumingin ako kay Don Alberto. Don Alberto, kailangan mo nang ilabas ang lahat. Lahat ng transaksyon sa Aurora Trading, lahat ng taong kasabwat ni Dalia. Hindi lang ito tungkol sa iyo ngayon. Tungkol ito sa kaligtasan nating lahat. Napabuntong hininga si Don Alberto. May isang tao sa loob ng bangko. Siya ang tumutulong kay Dalia na ilipat ang pera at may mga kontak siya sa mga iligal na grupo sa Cavite. Ang Aurora Trading ay ginagamit para sa money laundering ng mga nakaw na kagamitan mula sa mga construction sites. Ibigay mo sa akin ang lahat ng pangalan at account numbers, utos ko. Ricardo, tawagan mo ang abogado natin. Maghahain tayo ng karagdagang demanda laban kay Dalia, hindi lang para sa pagnanakaw, kundi para sa attempted kidnapping at grave threats. Habang nag-uusap kami, biglang namatay ang mga ilaw sa buong mansyon. Ang generator ay hindi sumindi. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Anong nangyayari? Sigaw ni Ricardo. Narinig ko ang pagkasa ng baril mula sa labas. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa main gate ng mansyon. Nandito sila, bulong ko. Niyakap ko nang mahigpit si Gabriel. Si Tatay Carding ay agad na humarang sa harap namin, bitbit ang kanyang matibay na paninindigan.
Sa dilim ng mansyong ito, ang labanan para sa katotohanan ay naging labanan para sa kaligtasan. Ricardo, dalhin mo sina mama sa panic room, sigaw ko. Tay, sumama po kayo sa kanila. Paano ka, Elena? Tanong ni tatay. Kailangan ko ang laptop ko. Nandoon ang ebidensyang kailangan ng pulis para tapusin ito. Dito lang ako sa opisina, sagot ko. Sa gitna ng kaguluhan, na-realize ko na si Dahlia ay hindi lang naghahanap ng pera. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. At kasama na doon ang aming pamilya. Pero hindi niya alam, ang isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ay mas mapanganib kaysa sa anumang baril o bomba. Habang gumagapang ako sa dilim patungo sa opisina, narinig ko ang mga yabag ng sapatos sa loob ng bahay. Hindi sila mga security guards. Ang mga yabag na ito ay mabibigat at tila hindi natatakot. Nakarating ako sa opisina at mabilis na kinuha ang laptop. Pero bago pa ako makalabas, bumukas ang pinto. Isang bulto ng tao ang nakatayo doon, hawak ang isang flashlight na tumama sa aking mga mata. Elena, ibigay mo sa akin ang computer. Ang boses ay pamilyar, malambing pero puno ng lason. Si Dahlia. Nakatayo siya doon, nakasuot ng tactical gear, may hawak na maliit na baril. Wala na ang kanyang maskara ng pagiging mistress. Ngayon, siya na ang tunay na kriminal. Hindi ko ibibigay ito sa iyo, Dahlia, sabi ko, habang pilit na pinatatatag ang aking boses. Tapos na ang laro mo. Ang lahat ng files ay naka-upload na sa cloud. Kahit makuha mo ang computer na ito, huli ka na. Tumawa si Dahlia, isang nakakakilabot na tawa. Cloud? Akala mo ba ay ganoon kadali iyon? Pinatay na namin ang internet sa buong area na ito bago pa kami pumasok. Ang ebidensya ay nasa kamay mo pa rin. At kung hindi mo ibibigay iyan, hindi nasisikatan ng araw ang anak mo. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran ni Dahlia. Isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Bumagsak si Dahlia sa sahig, nawalan ng malay. Sa likod niya, nakatayo si Tatay Carding, hawak ang isang mabigat na estatwa ng tanso. Hingal na hingal si tatay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sabi ko sa iyo, Elena, huwag mong hahawakan ang anak ko at apo ko. Bulong ni tatay. Niyakap ko si tatay. Salamat tay, salamat po. Mabilis naming kinuha ang baril ni Dahlia at itinali ang kanyang mga kamay. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang mga sirena ng pulis sa labas. Ang mga tauhan ni Dahlia ay mabilis na nagsitakas nang makitang napakaraming pulis ang dumatay. Nang bumalik ang ilaw, nakita ko si Ricardo na tumatakbo patungo sa amin kasunod ang mga pulis. Nang makita niya si Dahlia sa sahig, napaupo siya sa panghihina. Elena, ayos lang ba kayo? Tanong ni Ricardo habang tinitingnan si Gabriel. Ayos lang kami, Ricardo. Salamat kay tatay, sagot ko. Tumingin ako kay Dahlia na ngayon ay kinukuha na ng mga pulis. Alam ko, mahaba pa ang proseso ng korte. Pero sa gabing ito, ang katotohanan ang nagwagi. Ang pamilya de Silva ay kailangang dumaan sa matinding pagsubok, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pagkakaisa. Niyakap ni Doña Imelda si Tatay Carding, isang eksenang hindi ko kailanman inakalang makikita ko. Salamat, Carding. Salamat sa pagliligtas sa amin. Tumangulang si tatay. Ginawa ko lang ang dapat para sa pamilya. Habang sumisikat ang araw sa labas ng mansyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang kwintas na sapphire ay nahanap na sa pawn shop at ginamit bilang ebidensya. Pero ang mas mahalaga, ang dangal ng aking ama ay hindi na kailanman muling mayayanig. Elena, tawag ni Ricardo habang nakatingin sa akin. Alam kong marami akong dapat ayusin, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Tumingin ako kay Gabriel na mahimbing na natutulog sa bisig ni tatay. Tingnan natin, Ricardo, ang tiwala ay hindi binibigay, ito ay pinaghihirapan. At sisimulan natin iyon sa pagsasabi ng buong katotohanan sa harap ng batas. Naglakad kami palabas ng mansyon.
hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga taong handang harapin ang bagong simula. Ang ginto at pilak ay maaaring makapagdala ng yaman, pero ang katapangan at pagmamahal sa pamilya ang tunay na nagpapanalo sa atin sa dulo. Ang loob ng presinto ay balot ng malamig at tuyot na hangin, hinaluan ng amoy ng lumang papel at matapang na kape. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng fluorescent, ang bawat tunog ng typewriter at yabag ng mga pulis ay tila nagpapatindi sa bigat ng sitwasyon. Nakaupo kami sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy ako, si Ricardo, si Tatay Carding at si Doña Imelda. Sa kabilang silid, sa likod ng rehas, ay si Dalia. Kahit nakaposas na at gulo-gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri at puno ng poot. Ma'am Elena, kailangan po namin ang inyong formal na salaysay tungkol sa nangyari sa mansyon, sabi ng investigador habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Tumayo ako, nararamdaman ang panginginig ng aking mga tuhod pero pilit kong pinatatatag ang aking sarili. Tumingin muna ako kay Tatay Carding. Nakayuko siya, hawak-hawak ang kanyang mga tuhod, tila pilit na kinakalimutan ang karahasang nasaksihan niya kanina. Pagkatapos ay tumingin ako kay Ricardo. Ang aking asawa ay nakatakip ang mukha ng kanyang mga kamay, halatang durog na durog sa kahihiyang dinala ng sarili niyang ama. Sasabihin ko po ang lahat, Sergeant, mula sa simula ko. Habang naglalakad ako patungo sa mesa ng investigador, narinig ko ang mahinang tinig ni Doña Imelda. Elena, pakiusap. Huwag mong kalimutan ang pangalan ng pamilya. Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang mapagmataas na Doña Imelda. Ang nakita ko ay isang matandang babae na nilamon ng sariling sistema. Ang pangalang pilit ninyong pinoprotektahan, ma'am, ay matagal nang dinungisan ng inyong asawa at ng babaeng iyan. Wala na tayong dapat iligtas kundi ang katotohanan. Isinalaysay ko ang lahat. Ang bawat detalye ng transaksyon sa Aurora Trading, ang mga peking resibo, ang pagnanakaw sa sapphire na kwintas at ang tangkang pagkidnap kay Gabriel. Sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, tila nababawasan ang bigat sa aking dibdib. Pero ang bawat salitang iyon ay tila pako rin na ibinabaon sa reputasyon ng mga De Silva. Matapos ang aking salaysay, pumasok ang isang pulis mula sa kabilang silid. Sergeant, nakuha na namin ang impormasyon mula sa bangko. Tama ang hinala ni Ma'am Elena. May isang manager doon nakasabwat ni Dalia. Sila ang nagmamanipula ng mga pondo ni Don Alberto patungo sa mga dummy accounts sa Cavite. Tumayo si Ricardo at lumapit sa amin. Anong mangyayari kay Papa? Don Alberto is facing serious charges. Mr. De Silva, sagot ng pulis. Falsification of documents, money laundering, and obstruction of justice. At dahil sa ebidensyang ibinigay ng asawa mo, mukhang mas malalim pa ang investigasyong kailangang gawin sa inyong kumpanya. Napaupo si Ricardo sa sahig. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na semento. Sa sandaling iyon, lumapit si Tatay Carding sa kanya. Inilagay ni Tatay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ni Ricardo. Ricardo, iho, tumayo ka riyan, mahinahong sabi ni Tatay. Ang pagkakamali ng magulang ay hindi mo kailangang pasanin habang buhay. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mo itatama ang mga susunod na hakbang. Tumingin si Ricardo kay Tatay. Tay, bakit po kayo ganito kabait sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo? Pagkatapos ninyong tawaging magnanakaw sa harap ng lahat? Ngumiti si Tatay, isang malungkot pero punong-puno ng karunungang ngiti. Dahil ang galit, iho, ay parang lason na ikaw ang umiinom pero inaasahan mong iba ang mamamatay. Ayaw kong mamatay sa galit. Gusto kong mabuhay ng may kapayapaan para sa anak ko at sa apo ko. Sa kabila ng ingay sa presinto, ang mga salita ni Tatay ay tila isang banal na awit na nagpatahimik sa aming lahat.
Kahit si Doña Imelda ay napahinto sa kanyang pag-iyak at tumitig sa aking ama. Marahil sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng tunay na dangal, isang dangal na hindi nabibili ng ginto o nabubuo ng isang sikat na apelyido. Biglang narinig ang sigaw mula sa silid ng mga rehas. Si Dalia, akala niyo ba ay tapos na ito? Alberto, sabihin mo sa kanila kung nasaan ang iba pang pera. Hindi lang ako ang kumuha. Alam mo kung sino ang nag-utos sa akin. Nagkatinginan ang mga pulis. Mabilis silang pumasok sa loob para patahimikin si Dalia. Pero ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang bagong katanungan. May iba pa bang kasangkot? May mas malaki pa bang tao sa likod ni Dalia? Elena, kailangan nating makausap si Papa, bulong ni Ricardo. Kailangan nating malaman kung ano ang sinasabi ng babaeng iyan. Pumunta kami sa interrogation room kung saan nakaupo si Don Alberto. Ang kanyang mga mata ay tila wala ng buhay. Ang dating matikas na negosyante ay mukhang isang tuyot na dahon na handa ng liparin ng hangin. Papa, tawag ni Ricardo, sino ang nag-utos kay Dalia? May iba pa bang kasama sa Aurora Trading? Hindi sumagot si Don Alberto. Nanatili siyang nakatingin sa mesa. Don Alberto, sabi ko habang humahakbang palapit. Pinagbantaan nila ang buhay ni Gabriel, ang apo niyo. Kung may nalalaman kayo na magpoprotekta sa amin, ngayon na ang oras para magsalita. Huwag niyo nang hayaang madamay pa ang batang walang kinalaman sa mga kasalanan niyo. Dahan-dahang itinaas ni Don Alberto ang kanyang ulo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi niyo sila kilala. Akala ko ay kontrolado ko ang lahat. Pero nung nagsimula na silang humingi ng mas malaking porsyento, nung nagsimula na silang magpadala ng mga banta, doon ko na-realize na nakipagkasundo ako sa Diablo. Sino sila, Papa? Tanong ni Ricardo. Ang mga kompetensya natin sa hardware business. Ang pamilyang Montero, sila ang nagpondo kay Dalia para pasukin ang kumpanya natin. Gusto nilang pabagsakin ang mga De Silva para sila ang sumalo sa lahat ng kontrata sa gobyerno, pahayag ni Don Alberto na may kasamang panginginig. Naramdaman ko ang kilabot. Ang Montero ay isa ring malaking pamilya sa industriya. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganitong uri ng paninira at krimen. At ang kwintas. Bakit kailangang ang kwintas ni Mama? Tanong ni Ricardo. Dahil kailangan ni Dalia ng pambayad sa mga tauhan niya para sa huling operasyon. Ang pondo ng kumpanya ay tuyot na. Sinubukan kong pigilan siya pero hawak niya ang mga dokumento ng ghost projects ko. Napilitan akong ibigay ang kwintas at naisip ko na isisi sa tatay mo, Elena, dahil alam kong hindi siya papalag. Akala ko ay mananahimik lang siya. Diyan kayo nagkamali, Don Alberto, sabi ko. Akala niyo ay dahil mahirap lang si tatay ay wala na siyang boses. Akala niyo ay dahil magsasaka lang siya ay kaya niyo nang tapakan ang kanyang pagkatao. Pero nakalimutan niyo na ang lupa, ang nagbibigay sa kanya ng tatag. At ako ang bunga ng lupang iyon. Lumabas kami ng silid, iniwan si Don Alberto sa kanyang sariling impyerno ng pagsisisi. Sa labas, sinalubong kami ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay asul, isang hudyat na ang mahabang gabi ay matatapos na rin. Anong plano natin, Elena? Tanong ni Ricardo habang inaalalayan si Doña Imelda. Kailangang harapin ang mga Montero. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo gagamit ng dahas. Gagamitin natin ang batas, sagot ko. At Doña Imelda, kung gusto niyo talagang iligtas ang natitira pang dangal ng pamilya niyo, kailangan niyo nang itigil ang pagkukunwari. Aminin niyo sa mga kamag-anak niyo ang totoo. Humingi kayo ng tawad ng tapat. Tumingin sa akin si Doña Imelda. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay. Salamat, Elena. At, Carding, patawarin mo ako. Masyado akong naging bulag sa mga bagay na walang halaga. Tumango lang si Tatay Carding. Ang mahalaga po ay nakakakita na kayo ngayon.
Nagpasya kaming bumalik muna sa mansyon para kumuha ng ilang gamit ni Gabriel at pagkatapos ay tutuloy na kami sa probinsya. Ayaw ko nang tumira sa lugar na iyon. Ang mansyong De Silva ay tila isang malaking libingan ng mga alaala na ayaw ko nang balikan. Habang nag-iimpake ako sa aming kwarto, pumasok si Ricardo. Elena, sasama ako sa inyo sa probinsya. Kung papayagan mo ako, napatigil ako sa aking ginagawa. Tiningnan ko ang aking asawa. Bakit, Ricardo? Kaya mo bang iwan ang lahat ng luho rito? Kaya mo bang magtrabaho sa bukid kung kinakailangan? Kaya ko, Elena, dahil na-realize ko na wala silbi ang lahat ng yaman sa mundo kung wala kayo ni Gabriel at gusto kong matuto mula kay Tatay Carding. Gusto kong malaman kung paano maging isang tunay na lalaki na may paninindigan, sabi niya ng may determinasyon. Hindi magiging madali, Ricardo. Ang mga Montero ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Maaaring mawalan tayo ng lahat ng pera. Maaaring mabaon tayo sa utang dahil sa mga ginawa ni Papa mo. Babala ko. Hayaan mo na, Elena. Basta magkasama tayo. Magsisimula tayo sa simula, isang simpleng buhay, pero marangal, sagot ni Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na koneksyon sa aking asawa. Hindi ito dahil sa mga regalo o sa magandang bahay, kundi dahil sa pareho na kaming nakatingin sa iisang direksyon. Pababa na kami ng hagdan nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Sinagot ito ni Doña Imelda. Ilang segundo lang ang nakalipas, binitawan niya ang telepono at napasigaw. Anong nangyari, Mama? Tanong ni Ricardo. Ang opisina natin sa Cavite. Nasusunog, sabi ni Doña Imelda habang nanginginig. Katinginan kami ni Ricardo. Ang Montero, sinisimulan na nilang burahin ang mga ebidensya. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay pumasok na sa isang mas madugo at mas mapanganib na yugto. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami nag-iisa. Kasama ko si Tatay Carding, si Ricardo, at ang aming bagong silang na katapangan. Huwag kayong matatakot, sabi ni Tatay Carding habang kinakarga si Gabriel. Ang apoy ay kayang tupukin ang gusali, pero hindi nito kayang sunugin ang katotohanang nakatanim na sa ating mga puso. Naglakad kami palabas ng mansyon patungo sa aming sasakyan. Ang usok mula sa malayo ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng bagyo. Pero alam ko, pagkatapos ng bawat bagyo, laging may bahaghari. At sa dulo ng lahat ng ito, ang dangal ng isang magsasaka at ang pag-ibig ng isang ina ang mananaig. Habang sumasakay kami sa sasakyan, naramdaman ko ang init ng araw sa aking pisngi. Ang laban para sa pamilyang De Silva ay naging laban na para sa katarungan ng buong bayan. At hindi ako titigil hanggat hindi nakakulong ang huling taong nagtangkang sumira sa aming buhay. Tay, handa na po ba kayo? Tanong ko. Handang-handa na, Elena. Tara na, sagot ni Tatay. Pinaandar ni Ricardo ang sasakyan. Sa bawat metrong inilalayo namin sa Forbes Park, unti-unting nawawala ang bigat sa aking kalooban. Ang mansyong iyon ay mananatiling bahagi ng aking nakaraan, pero ang aking kinabukasan ay nakasalalay na sa aking sariling mga kamay. At sa gabay ni Tatay Carding, alam kong hinding-hindi na kami maliligaw ng landas. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kwintas, oo, pero higit sa lahat, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan na kayang bumuwag sa pinakamalaking kasinungalingan. At habang tinatahak namin ang daan patungo sa Cavite para harapin ang mga Montero, ramdam ko ang presensya ng katarungan na sumasabay sa aming bawat hakbang. Dalia Montero. Humanda kayo, bulong ko sa aking sarili. Dahil ang menugang inaakala ninyong mahina ang siyang tatapos sa inyong kasamaan. Ang liwanag ng nagbabadyang umaga ay mabilis na natakpan ng makapal at maitim na usok habang papalapit ang aming sasakyan sa Cavite. Mula sa malayo, ang kalangitan na dapat sana ay maganda at maaliwalas ay nagmistulang isang higanting sugat na bumubuga ng uling.
Ang amoy ng sunog na goma, kahoy at kemikal ay pumasok sa loob ng sasakyan kahit nakasara ang lahat ng bintana. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Ricardo sa manibela. Sa tabi ko, si Doña Imelda ay tahimik na umiiyak. Hawak ang isang rosaryo na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanya mula sa ganap na pagbagsak. Diyos ko, ang lahat ng pinaghirapan ni Alberto, ang lahat ng pundasyon ng aming buhay, bulong ni Doña Imelda sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi ko mapigilang makaramdam ng halo-halong emosyon. Galit dahil ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang sariling mga pagkakamali at kasakiman. Pero mayroon ding kaunting awa dahil nakikita ko ang isang pamilyang unti-unting tinutupok ng apoy na sila rin ang mitsa. Tumingin ako sa likuran kung saan nakaupo si Tatay Carding habang mahigpit na yakap si Baby Gabriel. Ang aking ama ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila ba nagdarasal sa sarili niyang paraan. Nang marating namin ang lokasyon ng hardware warehouse sa Cavite, bumulaga sa amin ang isang impyerno sa lupa. Ang malaking gusali na dati ay simbolo ng kapangyarihan ng mga De Silva ay nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang mga bumbero ay abalang-abala sa pagbomba ng tubig, pero tila ba walang laban ang kanilang mga hose sa tindi ng init at sa bilis ng pagkalat ng apoy. Ang ingay ng mga nagbabagsakang yero at sumasabog na mga dilatang kemikal ay parang mga sigaw ng isang namamatay na higante. Agad na bumaba si Ricardo at nagtangkang lumapit sa gate, pero pinigilan siya ng mga pulis. "Sir, delikado po. Huwag na kayong lumapit. Iyan ang buhay namin. Iyan ang lahat ng mayroon kami," sigaw ni Ricardo habang pilit na kumakawala. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. "Ricardo, makinig ka. Ang mga gamit ay napapalitan, pero ang buhay mo ay hindi. Hayaan mo ang mga bumbero na gawin ang trabaho nila." Napaluhod si Ricardo sa kalsada. Ang kanyang mukha ay nadungisan ng abo at luha. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa di kalayuan. Isang mamahaling SUV na kulay itim, nakatigil sa isang madilim na sulok ng kalsada. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at doon ko nakita ang isang pares ng mga mata na nanonood malamig, mapanuri at puno ng tagumpay. Ang pamilyang Montero. Sila nga ang nasa likod nito. "Ricardo, tingnan mo," bulong ko habang itinuturo ang itim na sasakyan. Bago pa man makakilos si Ricardo, ang sasakyan ay mabilis na humarurot paalis. Iniwan kaming balot ng usok at alikabok. Sa loob ko, naramdaman ko ang isang daluyong ng galit na mas matindi pa sa apoy na nasa harap namin. Hindi sapat na ninakawan nila kami. Gusto nilang burahin ang bawat bakas ng aming pagkatao. Habang nagpapatuloy ang sunog, isang opisyal ng Bureau of Fire Protection ang lumapit sa amin. "Kayo po ba ang mga may-ari? May nakuha po kaming kakaibang amoy sa likurang bahagi bago lumakas ang apoy. Mukhang sinadyang buhusan ng gasolina ang mga main support ng gusali." "Arson," mahinang sabi ko. Lumingon ako kay Doña Imelda. Ngayon, napatunayan na natin, hindi lang ito aksidente. Ito ay pagtatangka sa ating mga buhay. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang lumapit sa amin. Mukhang anak siya ng isa sa mga trabahador sa warehouse. May hawak siyang isang maliit na metal na kahon, itim na itim dahil sa usok. "Ma'am, nakita ko po ito sa tabi ng basurahan sa likod kanina bago mag-apoy. May isang babaeng nagtapon nito bago siya sumakay sa kotse," sabi ng bata habang iniabot ang kahon. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may ilang mga USB drive, mga lumang kontrata at isang maliit na notebook na puno ng mga sulat kamay ni Dahlia. Naramdaman ko ang isang uri ng pag-asa. Si Dahlia, sa kanyang pagmamadali o marahil sa kanyang sobrang kumpiyansa, ay nag-iwan ng isang bakas na hindi niya inaasahang mahahanap namin. Binuklat ko ang notebook.
Doon ay nakalista ang lahat ng mga transaksyon sa pagitan ng kumpanya ng mga De Silva at ng mga Montero. May mga petsa, halaga, at mga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap ng lagay para paboran ang mga iligal na kontrata. Ito ang insurance ni Dalia laban sa mga Montero kung sakaling laglagan siya ng mga ito. Ricardo, tingnan mo ito, sabi ko. Nang makita ni Ricardo ang nilalaman ng notebook, tila nagbalik ang buhay sa kanyang mga mata. Ito na ang kailangan natin. Ito ang magpapatunay na ang mga Montero ang tunay na mastermind. Pero sa likod ng notebook, may nakita pa akong isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Isang listahan ng mga address at isa doon ay ang address ng aming bahay sa probinsya, kasama ang oras ng pagdating at pag-alis ni Tatay Carding. Mayroon ding mga pangalan ng tao na nakatalagang mag-asikaso sa amin kung sakaling hindi matuloy ang plano sa mansyon. Niyakap ko si Gabriel ng mas mahigpit. Tay, hindi tayo ligtas kahit saan hanggat hindi natin ito tinatapos. Sa gitna ng naglalakihang apoy, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi na tayo pwedeng magtago sa likod ng mga abogado at pulis lamang. Kailangan nating gamitin ang mismong armas ni Dalia laban sa kanya. Ricardo, kailangan nating hanapin ang taong ito. Turo ko sa isang pangalan sa notebook, si Attorney Mendoza. Siya ang legal counsel ng mga Montero, pero ayon sa sulat ni Dalia, may utang na loob siya kay Don Alberto. Umalis kami sa lugar ng sunog habang ang mga bumbero ay nagsisimula ng kontrolin ang apoy. Ang aming destinasyon, ang opisina ni Attorney Mendoza sa gitna ng Makati. Habang nagmamaneho kami pabalik, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na puno ng takot kundi ng isang madilim na determinasyon. Elena, tawag ni Tatay Carding habang hinahaplos ang ulo ni Gabriel. Ang katarungan ay hindi parang ulan na kusa na lang papatak mula sa langit. Minsan, kailangan mo itong hukayin mula sa pinakamalalim na balon ng katotohanan. Handa ka na ba sa lahat ng dumi na makukuha mo? Tay, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa inyo, wala na akong kinakatakutan, sagot ko habang nakatingin sa rearview mirror, direkta sa mga mata ng aking ama. Narating namin ang Makati sa gitna ng traffic at ingay ng lungsod. Ang opisina ni Attorney Mendoza ay nasa isang modernong gusali na tila gawa sa salamin at bakal. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang malamig at steril na paligid. Ang mga tao roon ay nakasuot ng mamahaling barong at suit, naglalakad ng mabilis, tila ba ang bawat segundo ay katumbas ng libu-libong piso. Gusto naming makita si Attorney Mendoza, sabi ni Ricardo sa receptionist. May appointment po ba kayo, sir? Sabihin mo sa kanya, ang mga De Silva ay nandito at may dala kaming mensahe mula kay Dalia, mariing sabi ko. Pagkalipas ng ilang minuto, pinapasok kami sa isang malawak na opisina. Nakaupo doon ang isang lalaking nasa edad 50, may suot na salamin at mukhang laging pagod. Nang makita niya kami, lalo na nang makita niya ang itim na kahon na hawak ko, naramdaman ko ang kanyang pagkagulat. Ricardo, Doña Imelda, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Attorney Mendoza. Alam mo kung bakit kami nandito, Attorney? Simula ko. Nasusunog ang warehouse namin sa Cavite ngayon at alam namin na ang mga kliyente mo ang may gawa nito. Wala akong kinalaman sa mga gawain ng mga Montero sa labas ng legal na usapin, tanggi niya agad. Ipinatong ko ang notebook sa kanyang mesa. Dalia kept records, Attorney. Records of the payments, the ghost projects, and the illegal influence peddling. At nakasulat dito ang pangalan mo. Alam namin na ikaw ang gumawa ng mga peking kontrata para sa Aurora Trading. Napahawak sa kanyang ulo si Attorney Mendoza. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Hindi ko ginusto iyon. Pinilit lang nila ako. May hawak silang alas laban sa akin. Lahat naman kayo may alas. Lahat kayo may lihim, sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. Pero ngayon, may pagkakataon kang bumawi.
Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa mga Montero. Ibigay mo sa amin ang lokasyon kung nasaan si Dahlia ngayon. Alam naming alam mo kung saan siya nagtatago. Nag-aalangan ang abogado. Tumingin siya sa bintana, tila ba tinitingnan kung may nanonood sa kanya mula sa labas. Attorney, singit ni Tatay Carding, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan kahit mahina lang. Ang isang lalaki ay hindi sinusukat sa mga pagkakamaling nagawa niya, kundi sa kanyang lakas na itama ang mga ito bago maging huli ang lahat. Ang aming pamilya ay gumuho na. Huwag mo nang hintayin na pati ang kaluluwa mo ay madamay sa apoy na nilikha ng mga Montero. Bumuntong hininga ng malalim si Attorney Mendoza. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang drawer. Nasa isang safe house si Dahlia sa Tagaytay. Pag-aari iyon ng mga Montero, doon nila pinaplano ang huling hakbang para tuluyang makuha ang lahat ng shares ng De Silva Hardware. At dito sa folder na ito, nandoon ang mga pirma ng matandang Montero sa mga iligal na transaksyon. Kinuha ni Ricardo ang folder nang may nanginginig na kamay. Bakit mo ito ibinibigay sa amin? Dahil pagod na akong maging bahagi ng kasamaang ito at dahil tinulungan ako ni Don Alberto nung may sakit ang anak ko. Kahit na alam kong ginawa niya lang iyon para magkaroon ng hawak sa akin, utang na loob ko pa rin iyon sa kanya, sagot ng abogado. Umalis kami sa opisina ni Attorney Mendoza, bitbit ang huling piraso ng puzzle. Ang destinasyon namin ngayon ay ang Tagaytay. Habang binabaybay namin ang kalsada pataas, ang hangin ay naging malamig at ang hamog ay nagsimulang bumalot sa paligid. Elena, tawag ni Ricardo, kapag nakuha na natin si Dahlia, anong gagawin natin? Hindi natin siya sasaktan, Ricardo. Hahayaan nating ang sarili niyang mga kasama ang maglaglag sa kanya. Dadalhin natin siya sa harap ng batas, kasama ang lahat ng ebidensyang ito. Pero bago iyon, kailangan nating masiguro na hindi na niya muling mababantaan ang tatay ko at si Gabriel. Sa bawat liko ng kalsada patungo sa Tagaytay, nararamdaman ko ang papalapit na katapusan. Ang pamilyang De Silva ay maaaring hindi na muling maging kasing yaman ng dati, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay mas malakas kami. Ang pagkakaroon ni Tatay Carding sa aming tabi ay nagbigay sa amin ng isang uri ng baluti na hindi kayang tibagin ng anumang pera. Nakarating kami sa isang liblib na villa sa Tagaytay. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga insekto at ang hangin sa mga puno ang naririnig. Ang villa ay nababalutan ng hamog, tila ba isang multo sa gitna ng kagubatan. Dito na yon, sabi ni Ricardo habang itinitigil ang sasakyan sa malayo. Tay, dito lang kayo sa loob kasama si Gabriel at si Mama, utos ko. Ricardo, sumama ka sa akin, pero mag-iingat tayo. Hindi natin alam kung ilan ang mga tauhan nila sa loob. Habang naglalakad kami ni Ricardo patungo sa villa, bawat hakbang sa tuyong dahon ay parang isang putok ng baril sa aking pandinig. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, pero ang aking isipan ay malinaw. Ito ang sandali ng katotohanan. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng pait, lahat ng kahihiyan at lahat ng pagdurusa ay matatapos na rin. Sumilip kami sa bintana ng villa. Doon, nakita namin si Dahlia. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa, may hawak na baso ng wine habang kausap ang isang lalaking may katandaan na si Don Segundo Montero. Tapos na ang warehouse, Segundo, sabi ni Dahlia nang may nakakangilong tawa. Wala na silang magagawa. Ang susunod na hakbang ay ang pagpirma ni Alberto sa transfer of ownership at pagkatapos, malaya na ako. Siguraduhin mong walang maiiwang ebidensya, Dahlia, sagot ni Don Segundo. Ayaw kong madamay ang pangalan ko sa mga kalokohan mo. Huwag kang mag-alala, ang lahat ng files ay nasunog na sa warehouse. Wala nang makakapagpatunay ng kahit ano, sabi ni Dahlia. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Itinulak ko ang pinto ng malakas. Mali ka, Dahlia, may nakalimutan kang itapon ng maayos. Nagulat ang dalawa. Mabilis na tumayo si Dahlia
Ang kanyang baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Si Don Segundo naman ay nanatiling nakaupo, pero ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Elena, paano mo nahanap ang lugar na ito? Sigaw ni Dalia. Ipinakita ko ang itim na kahon at ang folder mula kay Attorney Mendoza. Ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan, Dalia. At sa pagkakataong ito, wala nang apoy ang makakasunog sa mga ebidensyang hawak namin. Tumawa si Dalia, pero sa pagkakataong ito, ang kanyang tawa ay puno ng takot. Akala mo ba ay makakalabas kayo rito ng buhay? Segundo, tawagin mo ang mga tao mo, pero walang dumating. Ang katahimikan sa labas ay nanatili. Ang mga tao mo ay abala na sa pagsagot sa mga tanong ng pulis sa labas, Dalia, sabi ni Ricardo habang humahakbang pumasok. Kasama namin ang mga otoridad kanina pa. Hinihintay lang namin ang pagkakataong ito para marinig mismo mula sa inyo ang pag-amin sa mga krimen nyo. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa loob ng villa. Ang mga posas ay kumalansing at ang mga boses ng mga otoridad ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nang posasan si Dalia, tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Hindi pa ito tapos, Elena. Hahanapin ko kayo. Tapos na ito, Dalia, sabi ko nang may mahinahong boses. Ang tanging hahanapin mo ngayon ay ang sarili mong konsensya sa loob ng selda. Nang mailabas na sila, lumabas din kami ng villa. Sinalubong kami ng malamig na hangin ng Tagaytay. Ang hamog ay nagsisimula ng mabura dahil sa sinag ng araw. Sa malayo, nakita ko si Tatay Carding na nakatayo sa tabi ng sasakyan, karga pa rin si Gabriel. Tumakbo ako patungo sa kanila at niyakap ko ang aking ama at ang aking anak. Ang lahat ng bigat na dinala ko sa loob ng maraming araw ay tila biglang naglaho. Tay, tapos na po, sabi ko habang umiiyak. Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos, bulong ni Tatay. Habang pabalik kami sa Maynila, pinapanood ko ang bawat tanawin sa labas. Ang mundo ay tila naging mas maliwanag. Ang pamilyang De Silva ay dadaan sa isang mahabang proseso ng pagbabayad at muling pagbuo. Pero sa pagkakataong ito, ang bawat brick na ilalagay namin ay hindi nagawa sa kasinungalingan, kundi sa katapatan. Elena, tawag ni Ricardo habang hawak ang aking kamay. Sisimulan natin ang lahat sa probinsya. Doon tayo titira kasama si Tatay Carding. Gusto kong matutong magsaka. Gusto kong matutong mabuhay ng payak. Ngumiti ako sa kanya. Sige, Ricardo. Isang simpleng buhay pero punong-puno ng dangal. Ang sapphire na kwintas ay maaaring nawala na sa apoy o nasa loob ng mga ebidensya ng pulis, pero ang tunay na hiyas na nahanap namin ay ang pagpapatawad at ang katatagan ng pamilya. At habang tinatahak namin ang kalsada pauwi, alam ko na ang aking ama, ang aking bayani ay hindi na kailanman muling titingnan ng may panghahamak. Dahil sa dulo ng lahat, ang kanyang dangal ang naging gabay namin para mahanap ang daan palabas sa kadiliman. Ang paglalakbay pabalik mula sa Tagaytay patungong Maynila ay tila hindi matatapos. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang hininga ni Baby Gabriel na mahimbing na natutulog at ang paminsan-minsang hikbi ni Doña Imelda. Hawak ko ang itim na kahon na naglalaman ng mga lihim ni Dalia at ng mga Montero. Ramdam ko ang bigat nito, hindi dahil sa bigat ng materyales, kundi dahil sa bigat ng mga buhay na nakasalalay dito. Nakarating kami sa mansyon sa Forbes Park ng magmamadaling araw. Ang dating marangyang tahanan na puno ng kinang at yabang ay tila isang malaking kabaong na lamang ngayon. Pagpasok namin sa sala, ang mga chandelier ay nakapatay at ang tanging liwanag ay mula sa mga poste sa labas. Naupo kami sa mahabang sofa, pagod na pagod ang katawan pero mas pagod ang kaluluwa. Ricardo, tawag ni Doña Imelda, ang boses niya ay halos pabulong na. Ano nang mangyayari sa atin? Ang kumpanya, ang pangalan natin. Ang lahat ay nasa balita na siguro bukas. Tumingin si Ricardo sa kanyang ina,
pagkatapos ay sa akin at kay Tatay Carding. Ma, sa totoo lang, hindi ko na alam. Pero ang alam ko, hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Ang mansyong ito, ang yaman nating ito. Lahat ito ay nakatayo sa isang pundasyon na gumuho na. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Ang kailangan nating isipin ngayon ay ang hustisya. Bukas, darating ang mga abogado ng mga Montero. Susubukan nila tayong takutin, suhulan o baliktarin ang lahat. Kailangan nating manatiling matatag. Tumingin ako kay Tatay Carding. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa sulok, malayo sa mga malalambot na sofa. Pinagmamasdan niya ang bawat sulok ng mansyon ng may halong lungkot at pangunawa. Tay, pasensya na po at kailangan niyo pang dumanas ng ganito, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Huminga ng malalim si Tatay. Elena, anak, ang buhay ay parang bukid. May mga panahon ng tag-ulan kung saan ang lahat ay mukhang malulunod sa putik. Pero tandaan mo, ang putik na iyan ang nagbibigay ng sustansya sa lupa para sa susunod na ani. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Kinabukasan, totoo nga ang aking hinala. Maaga pa lang ay dumagsa na ang mga tawag mula sa mga kamag-anak ng mga De Silva. Ang balita tungkol sa sunog sa Cavite at ang pagkakaaresto kay Don Alberto at Dalia ay kumalat na parang apoy sa social media at sa mga pahayagan. Ang mansyon ay pinaligiran ng mga reporter na naghahangad ng pahayag. Bandang 10:00 ng umaga, dumating ang mga abogado ng pamilyang Montero. Nakasuot sila ng mga mamahaling suit, bitbit ang mga briefcase na puno ng mga dokumentong pananakot. Hinarap namin sila sa library, ang silid kung saan madalas magpulong si Don Alberto nung maayos pa ang lahat. Mr. De Silva, Doña Imelda, simula ng pangunahing abogado ng mga Montero, si Attorney Villafuerte. Nandito kami para mag-alok ng isang kasunduan. Ang pamilyang Montero ay handang bayaran ang lahat ng utang ng inyong kumpanya at ibalik ang halaga ng nasunog na warehouse kapalit ng inyong pananahimik at ang pagsira sa mga ebidensyang sinasabi ninyong hawak nyo. Naramdaman ko ang tensyon sa loob ng silid. Nakita ko ang isang saglit na pag-aalinlangan sa mga mata ni Doña Imelda. Ang pera ay malaking halaga sapat para maisalba sila mula sa ganap na pagbagsak at kahihiyan. At paano naman ang mga krimen na ginawa nila? Tanong ni Ricardo, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Ang pagtatangka sa buhay ng anak ko, ang paninira sa dangal ng tatay ni Elena. Ngumiti ng bahagya si Attorney Villafuerte. Lahat ng bagay ay may presyo, Mr. De Silva. Sa mundong ito, ang hustisya ay madalas na isang usapin lamang ng negosasyon. Isipin ninyo ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kapag itinuloy ninyo ito, mawawalan kayo ng lahat. Pero kapag tinanggap ninyo ang alok, mananatili kayo sa Forbes Park. Tumingin ang abogado kay Tatay Carding na tahimik lang na nakikinig sa isang tabi. At kayo, Mr. Carding, ang balita ko ay nangungupahan lamang kayo sa probinsya. Ang pamilyang Montero ay handang bigyan kayo ng sariling lupain, isang malawak na bukid at sapat na pondo para hindi na kayo kailanman magtrabaho muli. Isang pirma nyo lang na nagsasabing nagkamali lang kayo ng hinala. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng tingga. Lahat kami ay nakatingin kay Tatay. Ito ang huling pagsubok. Kung bibigay si Tatay, ang lahat ng aming pinaglaban ay mauuwi sa wala. Dahan-dahang tumayo si Tatay Carding. Inayos niya ang kanyang lumang barong at lumapit sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumento ng mga Montero. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Attorney Villafuerte. Attorney, simula ni Tatay. Ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng autoridad na hindi matatapatan ng anumang yaman. Sa buong buhay ko, ang tanging bagay na pag-aari ko na hindi kayang kunin ng kahit sinong bagyo o peste ay ang aking dangal. Ang lupang sinasabi ninyo ay maganda pakinggan. Pero paano ko lalakaran ang lupang iyon kung alam kong ang bawat hakbang ko ay nakatapak sa kasinungalingan?
Paano ko titingnan ang apo ko kung alam kong ang kinabukasan niya ay binili ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya? Kinuha ni tatay ang ballpen na iniaalok ng abogado. Inakala ni Attorney Villafuerte na pipirma na si tatay, pero sa halip, binitawan ni tatay ang ballpen sa sahig. Ang aking dangal at ang dangal ng aking anak ay hindi niyo kailanman mabibili. Ipaalam niyo sa mga Montero na ang magsasakang minaliit niyo ay ang siyang tatayong saksi laban sa kanila sa harap ng Diyos at ng batas. Mariing sabi ni tatay, naramdaman ko ang isang daluyong ng pagmamalaki para sa aking ama. Ang mga abogado ng Montero ay tila napahiya. Mabilis nilang niligpit ang kanilang mga gamit at lumabas ng mansyon nang hindi na muling nagsalita. Nang makalis na sila, lumapit si Doña Imelda kay tatay. Yumuko siya at sa pagkakataong ito, wala nang halong pagkukunwari. Carding, salamat. Salamat sa pagpapaalala sa amin kung ano ang tunay na mahalaga. Masyado kaming naging sakim. Hinarap ko si Ricardo. Ngayon, oras na para tuparin ang huli kong kondisyon. Ricardo, kailangan nating tipunin ang lahat ng kamag-anak. Ang mga taong narito nung binyag, ang mga taong nakarinig nung tinawag niyo si tatay na magnanakaw. Noong hapon ding iyon, sa kabila ng gulo at kahihiyan, ipinatawag ni Ricardo ang isang emergency family meeting sa main hall ng mansyon. Dumating ang mga tita, tito at mga pinsan ni Ricardo. Ang mga taong dati ay tinitingnan si tatay ng may halong panghahamak. Tumayo si Doña Imelda sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay maputla pero matatag. Nandito kayong lahat dahil gusto kong ituwid ang isang malaking pagkakamali, simula ni Doña Imelda. Nung binyag ni Gabriel, tinawag namin si Carding na isang magnanakaw. Pinahiya namin siya sa harap ninyong lahat. Ngunit ang katotohanan ay ang aking asawa, si Alberto, ang kumuha ng kwintas para pagtakpan ang kanyang sariling mga kasalanan. Si Carding ay isang marangal na tao. Siya ang tunay na nagligtas sa pamilyang ito mula sa ganap na pagkabulok. Nagkaroon ng bulungan sa buong sala. Ang mga kamag-anak ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa narinig. Lumapit si Ricardo kay Tatay Carding at lumuhod sa harap nito, sa harap ng lahat ng kanyang mga kamag-anak. Tay, sa ngalan ng pamilya de Silva, humihingi po kami ng tawad, patawad sa lahat ng sakit na ibinigay namin sa inyo. Tumingin ako sa aking ama. Nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi siya nagpakita ng anumang kayabangan sa kanyang tagumpay. Inalalayan niya si Ricardo na tumayo. Ayos na, Ricardo. Ang paghingi ng tawad ay hudyat ng bagong simula, sabi ni tatay. Matapos ang pulong, unti-unting nagsialisa ng mga kamag-anak. Ang iba ay lumapit kay tatay para makipagkamay at humingi rin ng paumanhin. Nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Elena, tawag ni Ricardo sa akin habang nasa garden kami pagkatapos ng lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Aayusin natin ang mga papeles para sa korte, Ricardo. At pagkatapos, gaya ng napagkasunduan natin, lilipat na tayo sa probinsya. Ibebenta natin ang mansyong ito para bayaran ang mga utang ni Don Alberto at para magkaroon ng panimulang pondo sa isang marangal na paraan. Handa na ako, Elena. Kahit anong mangyari, hindi ko nabibitawan ang kamay niyo ni Gabriel, pangako ni Ricardo. Pero sa kabila ng aming tagumpay sa mansyon, alam kong may isa pang panganib na naghihintay. Si Dahlia, mula sa loob ng kulungan, ay hindi pa rin tumitigil. Nalaman namin mula sa aming abogado na may mga tao pa rin siyang kumikilos sa labas at ang pamilyang Montero ay hindi basta-basta susuko ng walang huling laban. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga huling gamit, isang itim na sobre ang iniwan sa aming pintuan. Walang pangalan, walang mensahe sa labas. Pagbukas ko, nakita ko ang isang mapait na paalala. Isang larawan ng aming lumang bahay sa probinsya na ngayon ay may nakapintang pulang krus sa pintuan. Hindi pa sila tapos, bulong ko habang nanlalamig ang aking buong katawan. Anong problema, Elena?
Tanong ni Ricardo. Ipinakita ko sa kanya ang larawan. Gusto nilang ubusin ang lahat ng mahalaga sa atin. Kahit ang bahay ni tatay, hindi nila palalampasin. Tumingin ako kay Gabriel na mahimbing na natutulog. Ang labanang ito ay hindi na lang usapin ng dangal. Ito ay usapin na ng aming pananatili sa mundong ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kami tatakas. Haharapin namin sila sa huling pagkakataon sa harap ng hukuman. Niyakap ko si Ricardo. Kailangan nating maging mas matatag kaysa dati. Dahil bukas, sisimulan na ang pagdinig sa kaso. Doon natin tatapusin ang lahat. Sa bintana ng mansyon, pinanood ko ang huling paglubog ng araw na sasalubungin ko sa Forbes Park. Ang kadiliman ay paparating, pero alam ko na ang bawat bituin sa langit ay sumasalamin sa katotohanang hawak namin. Si Tatay Carding, sa kabila ng lahat, ay nananatiling mahinahon, nagbabantay sa amin. Ang Part 6 ay nagtapos sa isang matinding tensyon at paghahanda para sa huling pagtutuos sa korte. Ang pamilya de Silva ay nagkaisa na, pero ang puwersa ng kadiliman mula sa mga Montero at Dahlia ay handa na para sa kanilang huling pag-atake. Tay, handa na po ba kayo para bukas? Tanong ko bago kami matulog. Anak, ang katotohanan ay hindi kailanman natatalo. Handa na ako, sagot ni tatay nang may buong pananalig. Habang ipinipikit ko ang aking mga mata, naramdaman ko ang bigat at saya ng bawat sandali. Ang aming kwento ay malapit nang matapos at alam ko na sa huling bahagi, ang katarungan ay ganap na sisikat para sa aming lahat. Ang sapphire na kwintas ay isa na lamang alaala dahil ang tunay na hiyas ay ang dangal na hindi kailanman mabibili. Ang sikat ng araw sa huling umaga namin sa Maynila ay tila may dalang kakaibang timpla ng lungkot at pag-asa. Habang tinatanaw ko ang mga huling gamit na isinasakay sa truck, hindi ko mapigilang isipin ang lahat ng luhang pumatak sa loob ng mansyong ito. Ang mga pader na ginto ang kulay ay naging saksi sa pinakamadilim na bahagi ng aming buhay, pero ngayon ang mga pader na ito ay wala ng kapangyarihan sa amin. Ang araw ng huling pagdinig sa korte ay dumating ng may kasamang matinding kaba. Ang gusali ng katarungan ay pinalilibutan ng mga tao, mga reporter at mga mausisang mata. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kaming sinalubong ng mga flash ng kamera. Hawak ko ang kamay ni Ricardo sa kaliwa at sa kanan ay ang matigas at magaspang na kamay ni Tatay Carding. Si Doña Imelda ay nakasunod sa amin, balot ng itim na belo, tila ba nagluluksa sa isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay tuyot at amoy luma. Nakaupo sa kabilang panig ang mga Montero, kasama si Don Segundo na tila ba wala pa ring pagsisisi. Si Dahlia ay naroon din, nakaupo sa likod ng kanyang mga abogado. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri pero bakas na ang takot. Nang tawagin si Tatay Carding para tumestigo, ang buong silid ay naging tahimik. Ang bawat hakbang ng aking ama patungo sa witness stand ay tila isang dagok sa mga taong minaliit siya. Isinumpa niya ang katotohanan sa harap ng Biblia at sa sandaling iyon naramdaman ko ang presensya ng katarungan. Mr. Carding, maaari niyo bang isalaysay ang nangyari nung araw na pinaratangan kayong magnanakaw? Tanong ng aming abogado. Ang boses ni tatay, isinalaysay niya ang bawat detalye, ang kahihiyan, ang panliliit at ang sakit ng makitang ang sarili niyang pamilya sa panig ng kanyang anak ay hindi naniwala sa kanya. Pero hindi siya nagsalita ng may galit. Nagsalita siya ng may dignidad. Hindi ko po ninanais ang pera ng mga de Silva o ng mga Montero, sabi ni tatay habang nakatingin ng diretso sa hukom. Ang tanging ninanais ko ay ang makalakad sa aming baryo nang hindi itinituro bilang isang magnanakaw. Ang tanging ninanais ko ay ang makita ang aking apo na lumalaking alam na ang kanyang lolo ay isang marangal na tao. Nang ilabas ang notebook ni Dahlia at ang mga dokumento mula kay Attorney Mendoza, wala nang nagawa ang depensa.
Ang mga iligal na transaksyon, ang pananadya sa sunog at ang banta sa buhay ni Gabriel ay malinaw na nakalatag sa harap ng hukuman. Matapos ang ilang oras na pagtatalo, ibinaba ng hukom ang kanyang desisyon. Si Dalia at Don Segundo Montero ay napatunayang nagkasala ng arson, money laundering at grave threats. Sila ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo. Si Don Alberto naman, dahil sa kanyang pakikipagtulungan at pag-amin, ay binigyan ng mas maikling sentensya pero kailangan niyang bayaran ang lahat ng danyos sa kumpanya at sa mga biktima. Nang marinig ang hatol, napahagulgol si Doña Imelda. Si Ricardo naman ay napayuko at nanalangin at ako ay tumingin kay tatay. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti na nagsasabing sa wakas, tapos na ang lahat. Paglabas namin ng korte, ang hangin ay tila mas magaan. Ang mga reporter ay muling dagsa, pero sa pagkakataong ito, hindi na kami tumakas. Hinarap ni Ricardo ang mga kamera. Ang pamilya de Silva ay dadaan sa isang mahabang proseso ng muling pagbangon, sabi ni Ricardo. Ibebenta namin ang aming mga ari-arian para bayaran ang lahat ng utang at danyos. Magsisimula kami sa simula, sa probinsya, kasama ang taong tunay na nagturo sa amin ng halaga ng buhay ang aking biyenan, si Tatay Carding. Pagbalik namin sa mansyon, huling gabi na namin doon. Ang malaking bahay ay wala ng mga katulong, wala ng mga mamahaling dekorasyon. Kami-kami na lang ang naroon, nakaupo sa isang maliit na mesa sa kusina, kumakain ng simpleng ulam na niluto ni Tatay. Tay, handa na po ba kayong bumalik? Tanong ko habang pinapakain si Gabriel. Handang-handa na anak. Namimiss ko na ang amoy ng palay at ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, sagot ni Tatay. Kinabukasan, isinara na namin ang malaking gate ng mansyon sa Forbes Park. Ibinigay ni Ricardo ang susi sa real estate agent. Sumakay kami sa aming lumang sasakyan, bit-bit ang mga mahahalagang alaala at ang aming bagong paninindigan. Habang binabaybay namin ang daan patungong probinsya, pinapanood ko si Ricardo. Nakasuot na siya ng simpleng t-shirt. Ang kanyang buhok ay hindi na kasing ayos ng dati, pero ang kanyang mga mata ay mas masaya. Si Doña Imelda ay nakasandal sa bintana. Pinagmamasdan ang mga luntiang bukid na dahan-dahang pumapalit sa mga matatayog na gusali ng lungsod. Pagdating namin sa aming baryo, sinalubong kami ng mga kapitbahay. Walang mga kamera, walang mga reporter, tanging mga tapat ng ngiti at yakap mula sa mga taong nakakakilala sa amin noon pa man. Pumasok kami sa aming lumang bahay. Ang pulang krus na ipininta ni Dalia noon ay binura na namin at pinalitan ng isang bagong pintura. Ang garden ni Tatay ay kailangan pang ayusin, pero alam kong mabilis itong yayabong muli. Tay, ito po ang sapphire necklace, sabi ko, habang inilalabas ang kwintas na nakuha namin mula sa ebidensya ng pulis. Tiningnan ni Tatay ang kwintas. Ano ang balak mo riyan, Elena? Ibebenta ko po ito, Tay. Pero ang pera ay hindi mapupunta sa atin. Ibibigay ko ito sa foundation na tumutulong sa mga magsasakang nawalan ng lupa. Gusto kong ang hiyas na ito na naging mitsa ng ating paghihirap ay maging mitsa ng pag-asa para sa iba. Paliwanag ko. Hinawakan ni Tatay ang aking balikat. Iyan ang anak ko. Proud na proud ako sa iyo, Elena. Lumipas ang mga buwan. Ang buhay sa probinsya ay naging payapa pero masaya. Si Ricardo ay natutong humawak ng araro, natutong magtanim sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon din ng kalyo, pero sabi niya, ito ang pinakamagandang jewelry na nakuha niya sa buong buhay niya. Si Doña Imelda naman ay naging aktibo sa simbahan. Siya na ang nag-aayos ng mga bulaklak sa altar at madalas siyang makitang nakikipagkwentuhan sa mga lola sa aming baryo. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, pero ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan na hindi niya nahanap sa Forbes Park. Isang hapon, habang nakaupo kami sa beranda, pinagmamasdan namin si Baby Gabriel na naglalakad na sa damuhan kasama si Tatay Carding. Ang tawa ng aking anak ay sumasabay sa huni ng mga ibon.
Elena, tawag ni Ricardo, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagpapakita sa akin ng totoong mundo. Niyakap ko si Ricardo. Salamat din, Ricardo, sa pagpili sa amin. Tumingin ako sa malawak na bukirin. Ang mga palay ay ginintuan na, handa na para sa ani. Ang amoy ng lupa ay tila isang yakap ng kalikasan. Sa sandaling iyon, na-realize ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa halaga ng isang kwintas o sa laki ng isang mansyon. Ang tunay na yaman ay ang dangal na nananatiling buo sa gitna ng unos, ang pagpapatawad na kayang bumura sa puot at ang pamilyang nananatiling magkakasama kahit anong mangyari. Ang aking ama, si Tatay Carding, ay nakatayo sa gitna ng bukid, itinuturo kay Gabriel ang kagandahan ng bawat butil ng palay. Ang kanyang barong ay luma na, ang kanyang tsinelas ay pudpod, pero sa aking mga mata, siya ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Dahil ang kanyang yaman ay hindi nanggaling sa pagnanakaw o sa panlalamang, kundi sa katapatan at pagmamahal. Ang kwento ng mga De Silva ay naging isang alamat sa aming baryo, isang kwento tungkol sa pagbagsak at muling pagbangon. Pero para sa akin, ito ay isang kwento ng pag-uwi. Pag-uwi sa katotohanan, pag-uwi sa pamilya, at pag-uwi sa sarili. Habang lumulubog ang araw, naghahanda na kami para sa hapunan. Ang mesa ay puno ng mga simpleng pagkain mula sa aming taniman. Walang kristal na baso, walang pilak na kubyertos. Pero ang bawat subo ay puno ng pasasalamat. Tay, kain na po tayo. Tawag ko kay tatay. Sandali lang anak. Ang sarap pagmasdan ng langit dito, sagot ni tatay. Tumingin din ako sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimula ng magpakita. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang presensya ng katarungan na sa wakas ay nakamit na namin. Ang laban ay tapos na. At ang aming bagong buhay ay nagsisimula pa lang. Ang sapphire na kwintas ay maaaring nahanap na ng iba, pero ang aming dangal ay kailanman hindi na mawawala. Dahil ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging hahanap ng paraan para sumibol at magbunga ng katarungan. Ito ang huling kabanata ng aming paglalakbay. Isang kabanata na isinulat hindi sa ginto, kundi sa pawis, luha at wagas na pag-ibig. At habang ipinipikit ko ang aking mga mata sa gabi, alam ko na bukas, gigising ako sa isang mundong mas tapat, mas marangal at mas payapa. Salamat, Tatay Carding. Salamat sa pagiging aming gabay. Salamat sa pagpapaalala sa amin na sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang siyang tunay na magpapalaya sa atin. Ang kwento ay nagtatapos sa isang mapayapang tanawin sa probinsya kung saan ang pamilya ay muling nabuo ng may dangal at katapatan. Ang bawat karakter ay nahanap ang kanilang sariling paraan ng pagbabayad at pagpapatawad at ang katarungan ay ganap na naibigay para sa lahat.